Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Alright, baba na ho natin. Okay, sige mga boss, diretso ho tayo sa ating topic. Let me ask you, kung kayo ho mga boss na sumusubaybay ho sa amin regular, kung kayo ho yung mga followers ho ng Bitag Live, I would advise you to take it easy. Na medyo, wag ho sana masyado tayo maging emotional. And I would advise you na don't post anything negative ho. O lalo-lalo na doon sa aking sinabi. I'm not gonna mention it here. Pero ako ho, dadiretsuhin ko na ho kayo. I would discourage you from making any negative comments. Talagang itinanggal ko ho yung aking post kahapon. May reason ho ako. At yung pagtatanggal ko ho, it's more of, sabihin na lang ho natin, a personal decision. Not because ako ho'y nabahagang buntot. At may mga bagay ho kasi na kinakailangan ho muna natin maintindihan. Kaya pag ang isang tao ho na nakakaintindi, lalo-lalo na doon sa kung ikay ang dating nakasakit, paano ba naman yung ikay humingi ng paumanhin? Hindi mo naman kinakailangan patawarin at bagkus naghingi ka na ng paumanhin sa mga bagay na kung minsan dumarating ho sa buhay natin. Ang pagdadalamhati ho ng isang individual, ako ho, I can witness to that. Na-experience ko ho yan when nung pumanaw ho yung aking yumaong ama nang biglaan ho. I was almost devastated for 3 years in the United States. And hirap ho mag-move on until such time. May kilala ho akong kaibigan si Rob. He's an American guy who advised me to, well, at least visit yung, sabihin ko lang ho sa inyo, therapist. And there are instances na kung minsan mabigat ho sa kalooban na madali hong, kumbaga parang iba-iba hong level to. Ako naman ay personal decision ko ho to. Naintindihan ho natin. At ayaw ko hong gawing dahilan yan. At kasi ako ho'y, sabi ko nga, I'm not complying simply because parang iba ho kasi, bakit ka naghihingi ng sorry? Ang paghihingi ho ng sorry, yan ho'y maraming dahilan. May mga taong apologist, and I am not an apologist, and I will not apologize until I see na there is something wrong. Most importantly, dalawang bagay na lang, either nakita mong mali, may mali, kaya siguro sa anumang bagay na medyo nakasakit ka, pag ang isang bagay kasi sinabi natin, sabi mo na, ang hirap bawiin. Kaya para sa akin, kayo hong mga sumusubaybay ho sa amin, I discourage you from making a negative comment. Especially doon sa post ho namin ngayon. And we will put that there for weeks to make sure that if that is the only way to put and para ho buhusan na ho ng malamig na tubig kaysa naman paapuyin pa natin na hindi naman ho. Ako ho'y naniniwala at may respeto ho sa sino man pag dumadalamhati at hindi ho natin ginagawang dahilan. Handa ho kung kalimutan na lang. Hindi ho dahil mga bagay ho na gusto ho nating sabihin kasi ay mahirap ho ipaliwanag dito. Basta't importante, please mga followers ng Bitag Live, stand down. Don't make any more comments. I think that's the best way to do. Para doon sa iba na bakit ay personal decision ko yan Marami naman pwedeng gawin dyan. As a matter of fact, kung pag-uusapan doon sa mga bagay na kung saan, may mali lang ako nakikita. Kaya wag na ho natin palawakin pa. Entiende? Ganun lang ho kasimple. Meron ho akong kwento sa inyo. Ito'y kwento ko na lang ho. No? May kilala ho ko na mag-asawa. Sila ho'y mag-asawa na namatay ho yung kanyang father-in-law. And yung father-in-law niya ay doktor. At yung namatay ay
sinisisi ho ng misis sa doktor, kapwa-doktor. At naintindihan ho ng mister kung bakit ganon dahil naranasan niya na rin doon sa mga situations na kung saan sabi nga ho natin pag nagdadalamhati, wag na ho nating dagdagan. So para doon sa nakita ng pagkaiba ng kinikilos ng misis. Understandably, madaling mairita, small things makikita ho yan, ang sensitivity ho nandyan. Understandably. Yan din ho ang sinabi ho sa akin ng therapist nung ako ho'y nasa sa US. So I understand. Very simple na lang ho, So kalimutan na lang ho muna natin. Total, nasabi ko naman ho kinakailangan kong sabihin. On that aspect, kayo na ho medyo sabihin na lang ho natin ay umunawa. At kinakailangan kong pag-unawa ho ninyo. At mga bagay na dapat unawain at tigilan and wag na ho nating dagdagan pa. I think malinaw na ho yan sa aking mga sinasabi. Sabi ko nga, kami mga Tulfo, mabababaw. Hindi ibig sabihin bobo, hindi ibig sabihin tanga. May mga talino kahime na binigay ho ng puong may kapal. Simple lang ho yan, Bawat isa sa atin, pwede nating tawaging katangihan ho na ang katangihan na sinasabing tanga o bobo. Yan ho isang state ho, estado lang ng pag-iisip. May tao bang mga tanga? Depende. Kung siya nilikha ng Diyos na tanga, wag na nating ikundina. May mga taong ginagamit ang pagkabobo. Makikita naman ho natin sa mga dilawan. Strategy and tactics. Kaya ang pagiging bobo, ignore, sabi nga ho natin, in fact, dito ho yan, lahat naman ng mga sinasabi ko, naka-tape naman The greatest insult to one's very existence is ignore his ignorance para doon ho sa mga dilaw na ginagamit ho ang mga issue na para ito naman ay magalit yung taong bayan or sumang-ayon ng taong bayan. Hindi na mahalaga sumang-ayon o magalit, basta't importante, yun naman, ikay magre-react sa stimulus and response. Malaking bagay ho na sinasabi ho natin noong pa man kung ano ang iyong nadesisyonan at na-aksyonan sa resulta ng iyong aksyon, may kahihinatnan. Ang tawag ho natin, choice and consequence. Very simple. Pero may mga bagay din ho kasi na baka tayo ho ang dahilan ng problema at nakikita natin, epekto na lang. Pag ang epekto ng problema tiningnan natin at hindi natin tiningnan yung dahilan, you will always be in reaction to the situations, which is not exactly what we're saying dito. So lahat ho tayo nagkakamali dyan Kung minsan, ano ba talaga? Ikaw ba ang stimulus? Or you're just responding? May mga taong gan, choice and consequence Kaya yung mga sa mga executive schools, at tinuturo ho, look for the cause of the problem, do not solve the effect. It's plain and simple. Sa buhay ng individual, ganyan. Hindi ho po na natin bunto ng sisi. Just like nung Sunday, it was also mentioned doon sa church na aking inatinan, take responsibility and accountability. Responsibility is something that, it's on your part and be accountable to the effect of what you did, and that's basically, ang tawag ho natin, the consequence. Hindi ho pwede natin ikarga ho yung kahinatnan or consequence of our action sa iba other than ourselves. Tumingin ho muna tayo sa sarili natin kasi baka dyan, nagkakaproblema ho tayo. Kapag medyo, sabi nga natin tayo may problema, hindi ho tayo nakakapag-isip ng maayos, gawa nga na sa estado natin, nagdadalamhati tayo, well, it's understandably. And there's also a thing na sinasabi ho natin, we don't want to thrive in the misfortunes of others. Kahit sino mo naman ho, general rule na ho yan Wag ho tayong, wag ho nating gamitin. Ayun hong bagay na dumarating, hamon na sabihin na ho natin sa simpleng tao, sa kanilang definition. Ako ho kasi may mga bagay na dumarating na hindi natin kakagawan pag nangyari yun. Intindihin natin, wag na nating dagdagan pa.
So, yun lang ho eh. Kung kayo ho'y mga empleyado sa isang tanggapan ng pamahalaan or empleyado sa pribado, may mga empleyado kasing mga responsable, pero may mga taong irresponsable. Ito rin sinasabi sa church. In fact, na nag-attend ho kami ng aking anak. A 16-year-old, 17 na pala si Carl, who's basically following me and watching my footsteps. Kaya maging maingat din ho ako sa aking mga sinasabi. So, being responsible for what we do. May mga taong, kaya kung kayo nagtatrabaho at binigyan ka ng responsibilidad ng iyong mga bossing dyan sa tanggapan, gawin mo na lang. Bago ka mag-a-absent, isipin mo muna sinong gagawa ng trabaho mo pag wala ka. Iba ho yung may pananagutan, nag-iisip muna, paano pag medyo hindi ako nakapasok, may gagawa niyan, masisira ang takbo ng negosyo. So, yun lang ho Hindi ho ba? So, mga boss, ito yung mga simple hong ating mga practical na pinag-uusapan. Maybe you're not gonna like what I'm saying today, but listen, mas maganda na ho pinag-uusapan natin ganun rin. Something is wrong. There is nothing wrong. It's only right that you have to make it right. So, tanong, tama, be responsible. Everybody, maskin sa atin ho Ako ho kasi ang aking tinuturo sa aking anak na maging responsable sa lahat ng bagay. Hindi mo pwedeng ituro kahit kanino. Ang isang responsibilidad na kaatang sa iyo, pinagagawa sa iyo, dapat gawin mo. Kahit sino mga empleyado yan Yan din ho tinuro sa church. Inatenan ko ho. Yung service ng linggo sa CCF. Yung consequence. Di ba? Accountability. Ay pag tinuro na lang ho natin. May dahilan ho ang lahat Anyway, dito ho tayo mga boss. At eto hong bagay na sabihin ko sa inyo. Wednesday ho ngayon Wednesday ngayon. Kaya kung kayo ho'y bibisita ho sa aming tanggapan. By the way mga boss. Nasasabi ho natin malimit dito na may mga tanggapan na mga pamahalaan sa lokal. Hindi naman national. Kung minsan sa national din, ito ho'y napapansin nyo. Makaka-relate ho kayo sabi nga ho natin na kung minsan ikay gigising na maaga dahil nagmamadali ka para maayos mo sa munisipyo o sa Kapitolyo. Pag di naman, dyan sa City Hall, di ba? Para gumising ka na maaga para matapos mo agad. Pagdating mo roon, ang haba ng pila. Haba ng ampila, tapos yung mga haharap sa'yo parang bad trip. Ang iba naman, pa-makeup lang. Nasabi ko ito hapon. Yung iba naman dyan, patutpik-tutpik lang at binibilang yung oras. Pag sinabi, boss, ganito, sandali lang. So parang pinag-aantay yung taong bayan. Pag kayo ho'y nasa gobyerno, lalo na nakikinig ho sa atin ngayon, mahirap na, baka makilos pronto kayo. Pag nakaabot sa amin, sinusumbong kayo na parang pinabaliwala nyo yung mga taong pumupunta sa inyong mga tanggapan na hindi nyo pinapansin, kaya nga pumilang ng maaga yan, maayos din kayo. Ganun talaga pag naninilbihan sa gobyerno at hindi naman natin sinesermonan at marami nakakalimot kung minsan. Sa mga post office, dinareklamo ho yan, nakakaabutin ho sa atin. Ito ho yung mga bagay na kung minsan public service ho to. Public service din ho namin ngayon. Ito ang People's Day ho namin ngayon. Kay People's Day ho sa Bitag, sa Bitag headquarters. Humaharap ho tayo mga boss. Kinakausap ho natin isa-isa talagang pinagtutunan natin mapansin. Lahat ho yan para ho yan ngayong araw and also on Friday. So ito ho yung aming mga sinasabi sa inyo. Kung kayo ho'y pupunta ngayon, patapusin nyo lang ho sa programa rito pagkatapos ho dito sa Radyo 5. Diretso na ho tayo sa ating tanggapan mamaya. Okay? Ayun. Yung mga bumabati sa ibang dagat, sige, morning ho sa inyo. Good morning sa inyo lahat. Nakikita ko ho to. Ito hong pag-uusapan natin ngayon, mga boss. Okay. Alam nyo, mga boss, kung titingnan ho natin, sa kasalukuyan, sa mga nangyayari ho sa ating bansa, yan ho yung Marawi at yung mga katatapos ng Resort World at yung mga bagay pa na kung minsan kaliwat kanan na inaani ho ng batikos ng ating pamahalaan. Baka ho kasi nakakalimot na ho tayo rito na yung taong bayan at ginawa na ho nating pastime yung mga nangyayari sa larangan ho ng politika. Ay maganda ho itong baka nakakalimutan yun hong itong ina-announce ngayon na may 9 flagship
projects. Ito ho'y kung pagsasama-samahin ho natin, 738 billion pesos. Ito ho'y nakahanda ho para aprobahan ho ng National Economic Development Authority or NEDA, and siguro ho matapos ang buwan na to. Kaya sinabi rin ho to ni Ernesto Pernia kahapon. Kaya yung prioridad ho ay ito ho'y sa transportation infrastructure. Diyan ho yan sa mga sinasabing mga Mega Manila Subway at marami pa ho yan, yung mga airports. Pag inisa-isa ho natin dito, parang tayo nagbabalita, hindi man ho natin trabaho magbalita ho rito dahil yan ho nasa balita naman. Ang sa atin lang ho kasi, bantayan ho natin. Kasi dito sa parting to, pag hindi ho kasi natin tiningnan, yun ho mga trillion. Kung titingnan ho natin, yung build and build. So nangyayari ho kasi, batikos kaliwat kanan, sa Marawi ho kasi nasisira yung ating tourism. Hindi lang ho dyan. At yung iba pang mga bagay na kung saan, baka maantala ho. Kasi baka mawala sa focus ho yung ating pamahalaan. Kaya dito sa parting to, bantayan ho natin. Kasi kung minsan baka lumaro na naman yung mga kontratista at kasama riyan. At medyo pag may mga bidding dyan, ay nako, baka dalhin sa korte at pagdating doon matetenga, masisira ho yung mga proyekto na to na kahit na ho mismo si Pernia, sabi niya itong daw mga proyekto na to talagang pinili ho to para sa agarang maimplementa, para doon yung benepisyo nito ay yung publiko mismo makikinabang para yun mabawasan ho yung problema sa Metro Manila, ma-decongest ho tayo, traffic ho kasi pinag-uusapan, kapareho nito, problema naman yung MRT ho natin. Sabi nga nila, hindi nila, hanggat hindi lang nakita, hindi raw siguro ito mananatiling status quo, yun ho kanilang mga purchasing ng mga bagon na yan, hanggat hindi ho nakita kung ano talagang yung mga kinukuha nila. Ito naman, sabi ni Pernia, yung gobyerno ho natin, talagang magfo-focus ho sa proyekto na ito agad maisakatuparan at ma-implementa agad ay para matapos daw ho ito sa loob ho ng 3 taon. Yan ho'y malaking hamon. Tingnan ho natin kung wala mga kumokontra. Abay, 10:36 na pala. Magbabalik ho kami. Standby ho mga bossing. Standby. Okay, nagbabalik na ho ang Bitag Live. Good morning ho sa inyo. 10:41. And diretso ho tayo rito sa mga ito naman ho yung mga nagpapadala ho ng kanilang mga messages. Si Daniel Perez watching and listening from London. Si Karina Akain. Morning, sir. Ben watching from Hong Kong. More power. Mayang buntag sabi ho rito ni Dens A. Lim. And si Heidi Nadal from Ken, Japan. Good morning daw, idol. Ito ho yung mga nagpaparamdam ho sa si Mary D. Caps. Hi, sir. Watching from Arkansas, USA. And then si Raindrops Daphne. Morning, sir, then. That's what we see. And to you, solving problems. Thank you. Morning, sir, Ben. Sabi ho rito, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Si Melvin Escolano. And then si Jazzy Go. Ito naman ho sa Singapore. Robertson Walk. Good morning. God bless you. Doon ho sa kabilang stasyon na yung binabati niya ho yung pagdating sa hapon. Beth Natividad. No, I know this girl. Good morning, Ben. Watching your show today from Toronto. Si Nonito Orsi. Idol Ben. Good morning. More power sa programa ninyo. Watching from Doha, Qatar. Yan ho. At marami ho mga ito ho'y sinusulat lang sa atin dito ng yung ating mga kasama. By the way, kami ho nga pala, I take responsibility ho kung minsan kung medyo nagkakaroon ho ng misspelling ho doon sa aming new media, sa social media group ho namin. I don't normally tinker with the posting. Ako ho nagbibigay ng instructions if approve or not because we have our own staff. Pero, I'll take responsibility kung ano ho yung mga mali na mga spelling or ang ganyan, but okay lang ho sa akin yan. I remember may isa hong journalist na kaibigan ko medyo nagkaroon ho kami ng alitan way back na ho to ng 2002. Sumulat ho siya ng column niya pagkatapos sumablay. Doon ho kay First Gentleman doon.
Alam niyo ba, sinisi niya? Sinisi niya ang ghostwriter niya. Di ba naman kolokoy? para lumabas na babango. So, pag ikaw ho kasi, ang pangalan mo, lalo-lalo no sa aming bitagmedia.com, ayan ho, yung aming new media ho, ayan, makikita niyo lahat ho ng mga equities ho namin. We have our own staff taking care of the pages ng aming mga Facebook pages, ganun din ho yung aming new media, as well as yung aming traditional media, TV. So, multimedia ho ang BMUI, Bitag Media Limited Incorporated. Okay, diretso ho tayo rito. Isa ho rito, sabi ho nito, last week, last Friday ho ito, ano? Si Mark Villar, in-announce niyo ho yung sinasabing full opening ng NAIA Expressway na bukas na to, connecting Manila Airport's Fort Terminal on the South Luzon Expressway. Yan, okay. Kaya nakikita naman ho natin talaga na ito, nadadaanan ko to. Okay, sa Transport Secretary si Tugari also unveil, ito ho yung news na to, pati ho kanyang departamento, groundbreaking ho for construction of 2 additional stations under LRT. Maganda ho to, importante talagang maayos agad kasi kung hindi ho talaga, magiging kalbaryo naman ang buhay natin. Hindi ho ba kaya nanaawa ho yung mga tao, yung taong bayan? Kaya ako rito, kung maaari, bilis-bilisan naman ni DOTR Secretary Arthur Tugade. I know this guy. I've been meeting this guy. Sometimes, nababati sa akin kung ano yung mga suot ko na na blazer itong si Secretary Tugade. This guy, I just make sure na talagang bagay, 1 taon pa lang sila. Kaya medyo nandoon pa rin ho yung mga carry-over na mga problema na kung minsan namana mo pa. So until siguro next year na maaayos ho nila. Kasi pag ang buhay ho ng mga mananakay talagang naapektuhan, mabubwisit din ho yan. Kita nyo, nangyari ho nung nakaraang administrasyon. Saksakan ho ng sinasabing katiwalian at hindi lang ho sa katiwalian. Bagkos doon sa sinasabing kapabayaan na parang pakialam sa buhay ng mga mananakay kung ikay nagsasakripisyo, kalbaryo kasi nung araw ho kasi nandun ho yung sinasabing permissiveness na doon ho sa itaas mismo na sa palasyo, parang permissiveness, parang hindi naman sila nagsasalita pero the way you look at it, hindi ho nila kinukundina yung mga kapabayaan o di kaya mga sabihin na natin na yung mga namumuno sa mga departamento. Kaya sabi ho natin permissiveness from the word permission. It seems to be na parang okay lang. Nandoon naman yung tolerance. Abay, yung sa palasyo noon, kilala niyo naman siguro yung sa palasyo noon. Ito ay hindi ho tayo nagbabash ngayon ho rito ng mga dilaw. Kasi baka may iba maapektuhan ho sa ating mga sinasabi. Alam ho, tayo ho entitled ho rito sa mga pananaw ho natin. Mga estilo ho yung iba dyan. If style makes who you are, gamit mo lang estilo ho yan. Pero kinakailangan sustansya, yung kaalaman, at yung sinasabing acquired knowledge mo, hindi lang ho doon sa sinasabing profession mo kasi marami hong iba na talagang kontodog yung mga credentials dyan. Pero ang tanong, where are you now? Di ho ba? The identity, your self-worth, as well as your sense of purpose sa mundong ilalim, sa mundong itaas, sa mundong ibabaw, importante, yan ay ma-address natin na maayos kasi kahit na anong ganda ng iyong credentials, marami ho tayo makikita sa mga universidad dyan. Ang gagaling ho nila pagdating ho sa the world of academe, pagtuturo, pero pag titingnan mo, they're not really happy with their, kinikita, not because we're money conscious dito, but yung prosperity of what they do is something that they don't like. So, balansehin ho muna natin yan. Kaya ako ho ay nagsasabi rito kay Art Tugade naman. Ako ay nagsasabi lang, boss, bilisan lang ho natin, Secretary, hindi lang ho rito, talagang dapat makita talaga at maramdaman ng taong bayan na ibang-iba ito sa nakaraang administrasyon na yun ang yung nandoon yung mukha ng kapabayaan, mukha ng kapalpakan at walang pakialam bagkus inaayunan na hindi na po pwede mangyari dito sa administrasyong ito. Kaya yan ho ang ating battle cry. Kung pag-uusapan ho yung sinasabi nating build, and build. Yan, malinaw ho yan So, okay. Okay, sige.
visit nyo po yung farm ninyo. Okay, namimiss nyo ba yung farm? Sabi ko ho, mga boss, eto hong programa na to, it's like a zoo. Pero wala ho kaming antot na kapareho yung antot na meron ho sa mga pet shop. Ayaw ba yung nakapasok na ho sa mga pet shop na kung minsan gusto pagdating mo ron, bibili ka ng dog food or anything, or bird food or fish food, maamoy mo yung antot ng pet shop. Dito ho sa Bitag Farm, wala hong antot. may sa Bitag Farm ho kasi may mga personalities ho tayo na pwede ho nating ito ho'y pinababati once in a while. Ay marami hong parang iba ho kasi namimiss. Yung iba naman sinasabi, oy Ben, tigilan mo na yung farm mo na yan. Huwag na masyado, sayang naman. Mag-discuss ka ng mga topic. That's what we want from you. Although yung iba naman, boss, namimiss namin. Sige na rin, si ganyan. Di ba may mga personahe ho tayo rito? Di ba? Pabatiin mo si Kiko. Kiko, sige, kumusta ka naman dyan? Okay ka? Tinatanong ho ako ni Kiko na parang bakit medyo mellow down daw ako. Yung bang gusto mo malaman? Kaya ako nagme-mellow down kasi ayaw ko muna maging hyper. Saan ako kumain? Kung nagkape na ako? Bakit parang hindi raw ako hyper? There is something wrong. There is something, and something. Bago mo akong pakialaman mo muna sarili mo. Okay na ba kayong dalawa? Sigurado kaya? Sige na, larga ka na. Okay. Ayan ho, si Kiko. Okay, nakita niyo na si Kiko sa farm, okay? Alright, sige Kiko, okay ka lang dyan. Ang daldal nito talagang may last say lagi siya eh. Okay, papatiin ho natin dito yung mga natin. Nung araw, wala na ho ngayon to, kaya ito kinakailangan ho rito na may mga wala. Namimiss niyo ba nung araw si kung natatandaan niyo pa, wala na ho si Alan. Si Alan yung sa sagradong baka. Ano yan? Nasaan itsura niyan? Bakit puro nga laksan mo nga ng konti, hindi tayo narinig. Wala bang itsura? Hindi na makita si Alan. Ayan si Alan, ang sagradong baka na dating Chief PNP. Kumusta bang Nueva Ecija? Balita ko, ikaw day sasampahan daw ng kaso. Okay, inaantay mo lang. Okay, sige. Kumusta naman doon doon sa palasyo noon? Kita mo ito ho yung mga flashback ho tayo. Wala na ho sila ngayon. Okay, si Alan yan. Meron pa tayong isa. Si Abigail sa palasyo noon. Di ba? Andiyan ba si Abigail, yung parot na? Hinahanap pa. Ay, nagretiro na. Anong ibig sabihin? Nakatakas? Nakatakas sa aula? O pinakawalan nyo? Pakawalan nyo na. Tapos ng termino nila eh. Hinahanap mo pa. O si Edwin. Kilala mo si Edwin? Sa loob ng palasyo, si Edwin. Nahihirapan na sila. Ay, nako. Sabi nito, new generation. Okay yan si Edwin sa palasyo. Kumusta ka ba, Edwin? Okay ka ba ngayon dyan? Tanong, sagot. Mukha lang ni Edwin, nakatoksido eh. Walang sagot. Chimpanzee si Edwin. Diba? Sige. Binabalikan lang ho. Wala na ho sila ngayon at medyo sila ho'y tapos na ho sa kanilang termino. Hindi mo ba mahanap direct si Edwin? Hindi na. Okay na ho sa atin. Okay na, sige. Eto, dito, diretso na ho tayo si Perlita Salvador. Sabi ho rito, Sir Tulfo, idol ko po kayo watching from your program during my night duty here in Germany. Mabuhay po kayo mga Tulfo Brothers. Si Shayna Salvatierra. Gandang umaga po, Sir Ben. Dito po sa Lukbang, Quezon. Mabuhay po kayo. Si Lord Fifth. Good morning, Sir Ben. Nakikinig po ako sa iyo via cellphone habang naglilinis sa kotse ng amo ko sa Quezon City. Idol,
Good morning din sa iyo. And then watching from Calgary, Alberta, Canada. Hi, good morning. Good evening din sa iyo. Si Freddy Daluyon. Ito ho yung mga nagpapadala ho ng kanilang mga messages. So, okay. Hinahanap pa nila dito. Oy, pwede bang pabatiin mo naman si Franklin? Wala si Franklin? Nalito na yung aking si Direk eh. Si Franklin D. Wala na. Biglang naubos. Ay, nako, hindi pala kaya, no? Bago bang aking co-pilot, kaya naninibago pa. Baka okay. Musta ka naman, Franklin? Okay. Okay naman. Okay, okay ba tayo yan? Alright, sige. Naririnig ba to sa social media natin? Parang wala ang tunog eh. Paano to? Para naman tayo sira ulo nito. Cyril, ayusin mga tunog nito. Sige nga, patunogin mo nga ulit. Hindi marinig yan. Parang akala mo. Sige. Okay, sige. Okay, mahina. Okay, sige. Bagong ating co-pilot kaya nag-a-adjust lang. Mga boss, meron ho akong kwento sa inyo ng araw. Ito hong balik lang ho natin flashback na kinakailangan wag na ho mangyari ito sa panahon ho ng kasalukuyang administrasyon. Sa panahon ho ng dating administrasyon, may insider ho ko sa palasyo. Ano ho yung nangyayari ho? Meron ho akong alam nung araw na wag na ho natin pangalanan, pero sila ho yung mga senador pa rin. Sila ho yung mga senador na kasalukuyan nandyan pa. Okay. Kwento ho ng isang administrator ho. Administrator sa ilalim ng Department of Agriculture. Lumapit daw itong senador na to. Hindi ho to chismis Ay sinumbong ho sa akin ko. Lumapit daw itong senador doon sa sinasang administrator. Pakihina ng konti, Cheryl. Ang sabi niya ho doon sa administrator, malaki na ang budget mo dahil malaki ang budget mo, kinakailangan meron kang ibibigay na budget sa distrito ko sa Visayas. Manggid. Ngayon, sa Visayas na yan, marami raw siyang project. Kaya sabi niya, itong project na to, etc. So sabi naman ng administrator na noon, hindi ko na alam kung hindi naman siya NFA, sino ba may mga administrator? Sa Agri naman to O hindi, ba? Hindi pa si Kiko, sila Alcala pa noon. Sabi noon, boss, meron tayong mabibigay sa inyo na 250 million peso project na sa inyo, boss. Kasi paghati-hati, meron din akong ibibigyan din ng mga senador dyan na parang may mga project din sa kanilang mga lalawigan, kaya hinati-hati natin. Abay, nagalit si senador. Alam mo, sinabi ng senador doon, ito yung sasabi, now it can be told, sabi niya, mukha ba akong 250 million? Palagay mo sa akin. Sabi niya, sir, kasi sir, kung bibigay ko sa kalahating bilyon, 500 million pesos, dito sa project na to, meron man susunod, sir Tapos, tumaas ang kilay. Tumingin ka ulit sa akin, mukha ba akong 250 pesos? 250 million pesos? Sir, pagkakasyahin ho natin, may ibang mga may ibang mga tawag dito na mga senador din na bibigyan din kami na kinakailangan din ng patubig. Tubig! May mga dam din silang ayusin, mga water impounding. Abay, ayun. Simula noon, pinag-initan na yung sinasabing pobreng administrador ng patubig! Kaya nung dumating si Kiko, pinalitan yung administrator. At nilagay naman ni Kiko yung sinasabing administrator na magaling sa bilangan ng pera, na kontratista, na walang alam pagdating sa sinasabing managing or administering pagdating ng patubig. Naloko na. Malapit-lapit na ba? Ngayon, tinanggal yung sinasabing administrator. Tatanggal. Pinalitan. Alam niyo ba ba't pinalitan? Palitan yan ng kinakailangan dilaw din. Ning umupo si Kiko. Okay. Kiko, kumusta ba? Labas mo si Kiko. Ba't wala kang picture? Laksan mo ng konti, Arcelier. Hindi tayo narinig sa social media. Translate.
Putok sa buho kang Ben Tulfo ka. Tuloy. Pati yung mga nakaraan na bakas ng kahapon kinikwento mo pa. Alam nyo kasi, you must learn from the past. The past does not equal the present. It doesn't equal the present. Di ba? But the present will determine the future. Everything must have an origin na nanggagaling sa nakaraan para makarating ka sa kasalukuyan. At kasalukuyan ngayon, kinakailangan matuto doon sa sinasabing nakaraan ng mga kapabayaan at panghuhot-hot ng ilan ng mga dilaw. Entiende? Kaya nga, ang galing ng nilagay mong administrator na talagang, Sus Mariosep, kinuyog nga siya ng mga, mga magsasaka ng patubig. Hindi ba naging issue yan? Kumusta naman? Ang sagot mo? Marami kayong nagawa. Marami rin kayong napartihan na mga wag na ako makialam. Okay. Ganyan, tatahimik na lang ako. Alam mo, Kiko, binabalikan lang naman kita dahil ito'y katotohanan. Kumusta ba yung kukulisap noon? Yun ay nalagawan mo ng paraan. Hindi ba kalikasan, Mother Nature ang gumawa ng solusyon doon? Hindi sa iyo. Okay, sige. Oy, si Sunny, papatiin. Total, paalis na ako. Sunny. Si Sunny. Sunny T. Wala na ba? Okay, Sunny T, kamusta? Huliman at magaling. Duling ka pa rin, Ben Tulfo. Easy. Tanggalin mo, salamin mo, Ben Tulfo. Bossing, pag tinanggal ko to, baka magkaroon ako ng ng migraine sa mga ilaw. Ang daming ilaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ilaw na yan, paligid sa akin. Gusto mo ako may migraine para hindi ako makapasok. Tama? Alas 11 na, nandiyan na si Alex Tinsay. I gotta go. See you tomorrow. Adios.